Hey guys, welcome sa ating lesson number 2, ating bass tutorial. So, gaano ba ka-importante ang alam mo yung nota sa bass? So, siyempre, napaka-importante niyan guys. Kasi nga, pag titingin tayo ng chord sa isang kanta, dapat alam mo yung mga nota. So, bakit ba nota, hindi chords? Kasi nga, we're playing notes. Sorry. So, yung note, guys, is isang nota, isang tuloy na nota lang. Hindi siya yung chord na parang ganito sa gitara. Ito naman yung tinatawag na chords, guys. So guys, yung ginagawa ko is nagko-chord ako. O pwede rin yung sa bass, kaso nga lang, dapat nasa high register ka. So pagdating dito guys, dapat dito sa pinakang leeg, dito sa may malapit sa nut. Diba ito yung nut? Tapos ito yung third fret. Tapos nag-play ako sa A string, sa third fret. Nag-chord ako. Diba ang pangat pakinggan? So, ito pa. So, hindi siya magandang pakinggan guys, kasi nga, hindi ito gitara guys. This is bass. So ang piniplay lang natin ay nota. Kaya importante alam mo yung mga nota guys. So ngayon, tuturuan ko kayo to navigate the fret notes. Yan. So, di ba sabi ko sa lesson number 1 ay ito yung tinatawag na, so as you can see, ito. Kita nyo ba guys? Yan, hawak ko, di ba? Ito yung E string. So, letter E. Diba? Elepante. Tapos, ang sumunod ay A. A. A for apple. A. Yan. And then, D. Ito naman yung D, dog. And then G, giraffe. Yan. So, yun yung, nota na rin yung guys. Consider yun as notes. Kasi nga, nag-play ka ng nota kahit open string. Yun. So, dito muna tayo sa E string. Kasi pag alam mo na yung E string, tapos yung A string, alam mo na rin yung susunod, itong D string at G string. Navigate natin rin yung mga nota dyan as later on. So ito nga yung E notes or E string. Tapos, pag nag-play ka dito sa may first fret ng E string, ang tawag na dyan ay F. Yan. So, F note ang tawag dyan. And then, so on. Pagtataas, so sa ano guys, meron tayong tinatawag na natural notes. So yung natural notes guys, ito yung A, B, C, D, E, F, G. So ganun siya guys. Ulit lang siya guys. And then, dito muna tayo sa E string muna. And then meron tayong tinatawag na sharps. So yung sharps na yun guys is S5 lang siya guys. So meron tayong tinatawag na F sharp, G sharp, so mamaya itatakal natin. So dito muna tayo sa first fret ng E string. So ito yung tinatawag na F. So tandaan natin guys, ang E at ang F, E at F, wala silang sharps, okay? Tatalakayin natin yung mga sharps. Tignan natin sa piano. So tignan natin yung piano, i-compare natin sa bass, okay? Narinig nyo ba? So, ito yung piano, guys. Tandaan nyo, guys, sa piano, meron siyang sharps. Ito yung natural notes, yung mga puti. Ito yung C, D, E, F, G, A, B, at C. So, yun, guys, C. So, yun doon. Diba? So, ito yung tinatawag ko mga sharps. So, yung mga block na yan, ito yung mga sharps, guys.
Pwede rin yan tawaging flats. So, ito yung kaninang tinuturo ko. Ito yung E. Pero sa bass, malalim siya, di ba? Ito kasi mataas eh. Itong E, tapos F, lagi yan guys, magkasama. Tapos, ito naman yung B at C. So, hindi ko pala napakita. So, ito yung B, tapos C. Tandaan nyo guys, may 5 sharp, di ba? Merong sharp, ito yung mga sharp. Tapos 5 yan. So mamaya sa bass, ipapakita ko yung mga sharps. So, mabigay ako ng para mas... So ito yung C sharp. Tapos ito naman yung D sharp, F sharp, G sharp, and then A sharp. So mamaya sa bass, papakita rin natin yan. Okay? So ito nga yung E, F. Tapos pag mag-i ka, magpipili ka ng E, and then F. And lagi guys, laging magkakasunod yan. Yung E, tapos F, tapos yung B at C. Kaya sila ay BC. Yan, BC sila. So ito yung B, tapos C. Mamaya, tatalakayin natin yan mamaya. So dito muna tayo, focus muna tayo sa E at F. Then guys, ang sunod sa F, I sharp na. So, tandaan yan. So, ang tawag na dito ay F sharp sa second fret ng E string. So, ito yung F. Tapos, taas ka lang. Nagtaas. Pataas ganun guys. Ano ba to? Pakanan. So, paganan tayo. Paganan yung gagawin natin. So, ito yung F sharps guys. F sharps. And then, ang sunod na nota na doon ay G. So, ito ay G note. Ito naman, F sharp. Tapos sunod doon, G. And then, guys, ang sunod naman doon ay G sharp na. Kasi nga, wala tayong yung E at F, tapos yung BC, yun lang yung magkasunuran. So ito yung G. Tapos, sunod na doon ay G sharp. Okay? And then, pagkatapos ng G sharp ay guys? Wala nyo. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. 3, 2, 1. Okay, ito ay A note. So, A note siya guys. A note. Okay? A note siya. A note. Sa E string sa 5 fret. Okay? So, di ba may sinabi ako yung open string na E, A, D, G? Di ba? E, A, D, G. So, ito, E, A, D, G. So, magkapareha siya guys. Di ba? Ito ba A string, A note to, di ba? Pag sa 5 fret ng E string, kapareha siya guys nung ito guys, kapareha siya. Wala akong pinipindot guys. Okay. Magkatunog lang sila guys. Ganun yun. So, ang sunod na nota guys ay sa tingin nyo? Ano to guys? A string yan guys. A string. Tapos, ang next na nota ay ang tinatawag na B string sa 7th fret ng E string. So, B note yan. B note. And then, sabi ko sa inyo kanina, ang B at C ay sila ay magkasunuran. So, ito ay C note. And then, ang sumunod naman ay ito naman ang tinatawag na C sharp. C sharp. Okay? So, ang sunod sa C sharp ay dito sa 10th fret ng E string ay ito naman ang tinatawag na D. D note. So, sabi ko kanina din, di ba? E, A, D, G. Eddie 8 Dynamite Goodbye. So, Eddie 8 Dynamite. So, D. Ibig sabihin,
Ito, kaparehas siya nito guys. Sa 10 fret ng E string. Then, ang next na nota natin ay D sharp. Kasi D, wala namang, di naman yan E, F, di ba? D sharp to guys. And then, the last note is E. So, naulit yung E, di ba? Open E. So, open E yun, di ba? Tapos naulit na naman sa 12 fret. Kasi nga guys, ang tawag dun ay octave. So pag sinabi nating octave is pareha siya nota pero with higher register or higher note. Itong E na open, open lang siya, ay magkaiba siya sa dito. Pares lang siya pero ang pinagkaiba lang nila, yung isa kasi mababa, yung isa medyo mataas. Parang ganun lang siya pero same note pa rin siya guys. And then lipat na tayo sa A string. So dito tayo kanina, di ba? And then next naman tayo sa A. Dapat dito guys kabisado nyo kasi fundamental guys, dito kayo lagi mag-play sa A string and then dito. So dito kayo madalas mag-play sa A string. Kaya dapat kabisado nyo tong E string at A string. Okay na tong kahit mo kabisado tong dalawang to. Itong D string at G string, okay lang yan. Kasi may degree dyan para makabisado mo rin yan. So A string muna tayo. So A, open A. So ang next na nota natin ay A sharp, syempre. A sharp. So ang next na nota ay B. So, ang next na nota natin ay, di ba sabi ko sa inyo kanina, so, tingin nyo, ano yung sinabi ko? Ang sabi ko kanina ay B at C ay laging magkadikit lang yan guys. Parang sa piano lang. Kaya sa third fret ng A string ay, ang nota dyan ay C. Tapos ang sunod na nota natin ay, sa fourth fret ng A string is C sharp. Tapos ang next na note natin ay D. Okay? Kasi nga C sharp, di ba? So tataas ka lang D ang nota nun. And then sunod sa D ay sa 6th fret ng A string ay D sharp. Tapos ang sunod na nota 7th fret ng A string ay ito yung tinatawag na E. So, kaparehas lang siya guys nito. Dito sa 12th fret ng E string. Tapos dito naman. Sa 7th fret. Tapos sa sumunod na nota, ito yung magkadikit guys. So, magkadikit lagi ay E, F. Tapos B, C. Okay? Tapos sumunod sa F ay F sharp guys, F sharp. Tapos ang next note ay G, F sharp, G. And then sa sunod sa G ay G sharp guys. And then next na nota natin ay sa 12th fret. So we're back on the notes guys. Basta pag 12 na guys, laging repeated lang yan sa open string. So A to guys.
Sa lesson 2 guys, napaka-importante ng nota. Kasi pag hindi mo alam yung nota, is hindi mo alam yung play mo. Kaya guys, matutunan natin yung mga nota. So yan lang guys. At sa sunod na video, pag-aaralan natin ito, fundamental ng right hand pag-play, ng mga techniques sa ating kanang kamay. Taas natin ang ating kanang kamay. So, yun lang. Magpo-focus tayo dito sa ating right hand. So, yun lang guys. At next, see you sa ating next video. At sana mag-enjoy kayo.